Minsan ko nang sinabi sa sarili ko na balang araw kapag nakatagpo ako ng lalaki, kaya ako mahalin at gaya ng daddy ko ang pipiliin ko. Napangiti ako. Para akong teenager na nag-iisip ng tungkol sa crush ko. Kaya sa huli ay napanguso ako. Okay naman si Lucas. May itsura naman siya. Hindi nga lang pansinin dahil simple lang to sa lahat ng bagay. Ano ka ba, Alondra? Ang tanda mo na para dyan. Sita ko sa sarili. Saglit pa ay kumatok si Lucas at sinabi na dala na nito ang mainit na tubig na kailangan ko. Pinanood ko siya kung paano hinanda ang pampaligo ko. And to be honest, for the first time, ay na-amaze ako sa isang lalaki bukod sa daddy ko. Okay na, pwede ka na maligo. Sabi nito. Salamat. Tipid na sagot ko na nagtaas ang tingin dahil ayoko na mapansin niya na awkward ang nararamdaman ko. Ang liit ng banyo na ito kumpara sa gamit ko sa mansyon at sa kondo ko. Mas lalo pa itong lumiit na dalawa kaming narito. Natapos tulungan ako ni Lucas na mawala ang lahat ng bubbles na epekto ng ginawa ko. Kulang na lang kasi, mapuno ng bula ang banyo na ito. Kaya para kung bata naglalaro ng pagbuksan ko ng pintuan si Lucas nang kumatok ito. Bigyan na lang kita ng ibang tuwalya. Nabasa na rin ang gamit mo? Mahina ako na sabi nito bago lumabas at sinara ang pintuan. Lihim na umiral ang kapilyahan ko. Such a gentleman na hindi malang tinititigan ng katawan ko. Hindi gaya ng iba na kulang na lang ilamunin ako ng buo. Pakiramdam ko tuloy ay safe akong kasama siya. Kaya wala akong dapat na ipag-alala na narito ako sa bahay na to kasama siya. Handa ng almusal. Bungad na sabi nito na makalabas ako. Hindi ko kaya magbihis sa loob dahil basa ang buong banyo at hindi ako komportable na doon magbihis. Kung nagkataon na nasa bahay namin to nangyari, ay baka nakasigaw na ako sa personal maid ko para ipalinis to. Pero himala, na dito na kaya ko na gumamit ng ganitong uri ng banyo. Hindi ako maarte o maselan. Nagkataon lang na nasanay ako may maayos sa pamumuhay. Lahat ng bawat kibot ko ay may kasambahay na alerto para gawin ang kailangan ko. Ngayon ko nauunawaan ang malimit na sinasabi ni Mommy na hindi lamang doon umiiral ang buhay ko dapat. Sinabi niya mag-explore ako. Pero sa sitwasyon ko, na paborito ng daddy at mga grandparents ko, ay imposible yon. Lalo pa, wala rin akong hilig sa gawaing bahay. It's Dylan, my twin brother, ang laging katulong ni Mommy noon sa kusina, kasamang bunso namin na si Donald. Ako? Baligtad kami ng mga kapatid ko dahil mas gusto kong excited na gawain sa field. Nagalit si Mommy kay Daddy dahil puro baril ang hawak ko at na-master ko ng husto. Gusto kasi niya akong turuan ng gawaing bahay pero nauuwi kami sa pagkakalat dahil mabilis ako maboard kaya ang resulta ay wala akong natapos. Ang end up, tutulong si Daddy o kaya naman to the rescue si Dylan na lagi nakadikit kay Mommy. Nadatnan ko na may pagkain niya sa mesa. Alam ko na sinangag to, pero hindi ko maintindihan kung bakit ang liit ng isda, tapos matigas pa. Problemado tuloy ako kung paano magagamit ng kutsara at tinidor ko habang relax na kumakain ng lalaking kaharap ko. Mas masarap kumain ng daing kapag nakakamay, subukan mo. Sabi nito, sabay lagay doon sa may kamatis na may itim na kulay na tila sabaw. Gusto ko mangiwi sa inasal nito. Pero naalala ko na may ganito rin pala ang Mommy ko. Hindi ko lang sinubukan dahil ayoko. Walang kibo na ginaya ko siya. Masarap naman pala, kaya nagustuhan to ng Mommy ko. Panay lang ang kain ko, hanggang sa naubos ko na pala ang kanin na nilagay ko. Simple lang ang pagkain na kinain ko, pero nasatisfied ako. Masarap din kasi ang kape, na dati hindi ko pinapansin masyado, dahil mas prefer ko ang juice sa umaga, at fresh milk sa gabi. Hindi rin pala masama na may konting changes na nakasanayan ako dahil tama si Mommy na mas ma-appreciate ko ang mga simpleng bagay na meron ako at nararanasan ko. Buhat ang pinggan na dinala ko sa maliit na sink ang pinagkainan ko. Gusto ko maghugas ng kamay pero natawa ako nang sabihin nito na sa banyo na umano ako maghugas dahil naroon ang mabangong sabon. May pagka-weirdo siya. Pero naisip ko na baka ganito lang talaga ang lifestyle niya
kaya di na lang ako nagkomento. Malaking bagay na ang mga natuluyan ako at may pagkain pa dahil alam ko na sa mga oras na ito, hindi ako pwede magpagala-gala. Hindi lamang si Rafa ang posibleng naghahanap sa akin, kundi maging si Daddy at si Dylan. Malaking gulong pagkakasangkot ng pangalan ko sa black market kung saan nakakabit at konektado rin sa organisasyon na pinamumunuan ngayon ng kapatid ko. Oras na lumutang ako at iuwi ni Dylan sa mansyon. Sigurado kong hindi niya ako papayagan na lumabas, lalo na at overprotective din siya sa akin, kapareho ng daddy ko. Kapag nangyari yun, paano ko babalikan si Rafa at malilinis na pangalan ko? Hindi ko siya pinatay dahil may balak akong gawin sa kanya. Pero dahil na-compromise ang plano ko, ay walang nangyari. Kaya hanggang sa ngayon, ay nadidiin pa rin yung pangalan ko. Humanda siya dahil malaking pabor ang binigay ko sa kanya para mabuhay niya malaya. Dahil oras na muli magkuro sa mga landas namin, ay sisiguraduhin ko na magbabayad siya sa ginawa niyang pagsira sa pangalan ko. Walang gumagawa ng katarantaduhan sa akin. Ang nanatiling nakatayo, humihinga pa at malayang nabubuhay. Kilala ko kung gaano ko kalupit sa underworld na ginagalawan ko. Kaya isang sampal sa pagkatao kong ginawa ni Rafa na paggamit at pagsira sa pangalan ko. Lucas POV. Iniwan ko mag-isa sa bahay si Alondra dahil kailangan kong pumasok sa trabaho. Hindi ko naman kasi siya pwedeng ipagtabo yan, lalo na't alam ko na ang kondisyon nito. Umaasa at lihim na nalangin ako na magsana siyang gumawa na kung anong ikakasira sa loob ng bahay dahil hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag kina Kuya Robin kapag bumalik na sila galing probinsya. Nakakahiya kasi na pinatira na nga lang ako ng libre tapos may sinama pa ako sa bahay nila. Alam ko na masisira akong tiwala na mag-asawa, kaya lang hindi ko naman kasi kayang pabayaan sa Alondra sa ganong kondisyon. Lalo na at may sugat to at hindi man lang nag-abala na isipan ng kaligtasan na pumunta sa ospital. Uy, Lucas, kanina ka pa dyan tulala, tinatawag ka sa loob. Kalabit sa akin ni Angie. Natauhan ako mula sa malalim na pag-iisip dahil sa ginawa ko. Agad na pumasok sa loob para dalhin ang mga sinamsam ko na plato at gamit mula sa isang mesa sa sulok. Boss, pinapatawag mo raw po ako? Bati ko sa manager ko na may hawak na cellphone at kausap to. Si Kuya Robin mo ang tumatawag. Sabi nito sabay abot ng cellphone. Mabilis na inabot ko to at agad na kinausap. Kamusta ka ngayon, Lucas? Tanong nito sa kabilang linya. Napangiti ako sa tanong nito dahil kahit malayo siya at nasa probinsya ay nagawa pa niyang tumawag dito sa trabaho ko para lang kamustahin ako. Ayos lang po kuya. Nagigilty na sagot ko dahil iniisip ko si Alondra na nasa bahay nito. Iniwan ko na mag-isa doon at hindi ko alam kung anong pwede niyang gawin o masira sa loob. Wala kasi akong tiwalang iwan siya mag-isa dahil sa ilang oras ko nakasama siya ay napatunayan kong hindi siya ang uri ng babae na sanay sa mga gawaing bahay. Kamusta sa bahay? Tanong pa nito. Maayos din po kuya, pero may sasabihin po sana ako sa'yo. Agad na sabi ko, dahil mas mabuti na ipaalam ko sa kanya agad, kaysa malaman pa niya sa ibang tao o sa kapitbahay ko sakaling may ibang tao magsabi sa kanya ng tungkol sa pagdadala ko kay Alondra sa bahay nila. Ano yon? Tanong nito. Isinama po akong babae sa bahay mo kagabi kuya, pero hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil naputol na ang tawag nito. Binalik ko agad sa manager ko ang cellphone nito dahil nakakahiya na. Matagal to nagamit at hawak ko. Nangihinayang tuloy ako na hindi ko na nasabi sa kanya ang lahat. Kung may cellphone lang sana ako, ay madali ko lang sanang maipaalam dito. Pero dahil bago pa lang ako sa trabaho, ay isinantabi ko muna to dahil may mas marami akong kailangan na unahin kaysa dito. Sa nakikita ko sa mga kasamahan ko sa trabaho, ay malaking bahagi ng buhay nila ang cellphone at dala to kahit saan, pero hindi ako pwedeng mainggit kahit pa tinatanong nila ako kung bakit. Mahirap maintindihan ang lahat ng sitwasyon ko, lalo na dito lamang nila ako nakilala at nakasama. Minsan,
Pinili ko na lang ang mag-isa at manahimik dahil nakakapagod sumagot at ipaliwanag kung bakit ganito. Ganyan ang paulit-ulit. Sa unang pagkakataon ay hindi ako nag-overtime. Dumaan lang ako saglit kina Luis at hinatid ang pagkain na naitabi ko. Saka mabilis na umuwi sa bahay. Isipin ko pa lang na naiwan ko mag-isa sa Alondra doon at walang muwang sa loob ng bahay ay nag-aalala na ako. Bago ako umalis ay nag-iwan ako sa kanya ng pagkain na para sa tanghalian at hapunan. Dahil alam ko na gagabihin ako, pero nag-aalala pa rin ako na baka hindi to kumain na maayos dahil hindi to sanay sa pagkain naming mahihirap. Nagtataka nga ako na hindi ito nagreklamo na kumain kaninang almusal ng ulam ay pritong itlog at daing. Hindi na ako kumatok dahil may susi naman ako. Agad na hinanap ng mga mata ko sa Alondra pero hindi ko to nakita sa loob ng bahay. Nanlumo ako na mapatunayan na wala na ito at umalis na sa bahay na walang paalam. Siguro ay hindi na to nakatiis dito kaya bigla na lang umalis dahil boring nga naman ang maiwang mag-isa at walang ginawang kung ano. Minabuti ko na lang na maligo muna bago kumain dahil nakasanayan ko na rin. Mainit at mauso kasi sa posing ko kaya tagang pinagpapawisan at naglalagkit ako. Nagbihis ako na bigla na lang pumasok sa Alondra sa kwarto na tinutuluyan ko at gamit nito na labis na ikinagulat ko. Nandito ka pala? Bigla ay nanula sa labi ko dahil natigilan din to. Hindi to sumagot at tumalikod lang, bagay na sinamantala ko at agad na sinuot ang t-shirt na nakuha ko. Nakahubad pa pala kasi ako at nagsusuot ng brief ng bumungad ko sa harap ko. Kaya siguro hindi ako kinakausap ni Alondra dahil sa awkward na sitwasyon na napasukan nito. Napailing na lang ako. Hindi ko naman kasi alam na narito siya dahil hinanap ko siya kanina sa lahat ng sulok. Pero sigurado kung wala na siya dito kanina. Hindi ko rin naramdaman na may nagbukas ng pintuan dahil marahil abala ang isip ko sa kung saan. Naabutan ko sa Alondra sa sala at prenteng nakaupo habang may mga plastic na nasa tingin ko ay pinamili nito ang nasa sahig. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang mga yan. Turo nito sa mga dala niya. Lumapit ako dito at tinignan ko ang mga laman at nagtanga ako na makita na puro groceries ng stock dito sa bahay. Saan galing ang mga to? Hindi makatiis na tanong ko. Binili ko. Alangan naman na nakawin ko. May pera kaya ako? Mataray na sagot nito. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi na ako kumibo at dinala ko sa kusina ang mga pinamili nito. Marunong ka ba magluto? Tanong ni Alondra mula sa likuran ko. Bakit? Nangingiti na tanong ko. Baka akala siguro niya ay hindi rin ako gaya niyang marunong sa kusina. Naitanong ko lang, basta na lang kung bumili dahil hindi ko alam kung anong iluluto natin. Tinignan ko lang yan sa Google. Huwag kang mag-alala, marunong ako magluto kahit paano. Nakangiti na sagot ko. Humaba lang ang uso nito na napansin kong nakaugalian na niya dahil malimit ko siyang makita na ganito. Mabuti naman, hindi ako magugutom. Hindi kasi tayo pwede magpa-deliver ng pagkain dahil oras sa ginamit kong credit cards ko. Sigurado ako mateteres ako ng mga taong naghahanap sa akin. Nilingon ko ito nang marinig ang sinabi nito. Ngayon ko lang kasi napagtanto na baka hinahanap na rin siya ng pulis dahil sa ginawa namin kagabi. Buhay pa ang tinawag niyang Rafa, kaya posibleng nagsumbong na yun sa pulis. Wala bang nakakita at nakakilala na pulis sa'yo? Nag-aalala na tanong ko dito. Wala. Bakit? Ano meron sa pulis? Napatitig na lang ako dito. Talaga bang hindi niya alam ang resulta ng pakikipagbarilan niya? Nasiguradong ako mananagot kami sa batas dahil may mga namatay at sugatan. Baka hinahanap na tayo. Di ba may nabaril tayo kagabi? Tapos sigurado may mga namatay. Kinakabahan na tanong ko dito. Hindi kasi imposible yun. Lalo na at may dumating agad na pulis sa lugar bago kami tumakas. Naiwan doon na duguan si Rafa at ilang tauhan nito kaya malaking posibilidad na hinahanting na kami ng pulis. Alam ni Rafa kung paano linisin ang kalat niya. Hindi niya ako pwedeng ituro dahil lalo lamang magiging magulo ang mundo niya.
Sa mundong ginagalawan ko, hindi uso ang police case. Kami mismo ang nagre-resolve ng gulo na kinasasangkutan namin. Alam na ni Rafa ang gagawin para sa kaligtasan niya at ng grupo niya. Dahil oras na kumanta siya, lalo niya lamang ipahamak ang sarili niya at maging ang grupo na kinabibilangan niya. Sa sitwasyon na to, magkalaban man kami, pero magkapareho kami ng gusto. At iyon ang hindi kami magkaroon ng kaugnayan sa pulis at magkaroon sila ng kahit na konting idea sa pagkatao namin. Natameme ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung anong klase ng marahas na mundo niya ang meron siya at ganito ang sinabi ni Alondra. Nakakatakot sa totoo lang, pero sa nakikita ko ay sanay na sa Alondra dito at wala ko nakikita na kahit katiting na takot sa mga mata nito nang sabihin to. Ligtas tayo sa mga pulis, pero hindi sa grupo ni Rafa. Alam ko na hindi magtatagal ay babalikan nila tayo, kaya kailangan natin maging alerto. Sa ayaw at sa gusto mo ay sangkot ka na dito at wala na ako magagawa kundi siguraduhin ang kaligtasan mo. Kung bakit kasi doon ka pa nagpagala-gala kagabi, di sana tahimik kayo ng buhay mo kung hindi ka nakialam. Mababang sabi ni Alondra. Nako, hindi kita pwedeng hayaan na mapahamak. Nakita ko na balak kang barilin, kaya lumapit na ako mula sa pinagtataguan ko. Mabilis na sagot ko. Sinisi pa kasi ako kung bakit ko siya tinulungan. Hindi ko nga alam kung bakit naging madaldal to ngayon habang abala ko na naghahanda ng niluluto naming adobo. Baka may nakain tong kakaiba, kaya biglang naging madaldal to ngayon dahil kanina nang iwan ko to ay kulang lang hindi bumuka ang bibig. After 2 days, kapag tuyo na ang sugat ko, uuwi na ako sa unit ko at kailangan mong sumama. Sabi nito na ikinatigil ko sa ginagawa ko at lumingon dito. Seryoso ako, sabi pa ni Alondra dahil nakatitig lang ako sa mukha nito. Napakurap ako, sabay lunok na dumapo ang mga mata ko sa bumuka at mumawang na labi nito. Pakiramdam ko ay nanuyo ang lalamunan ko, kaya umiwas ako bigla ng tingin at muling hinarap ang ginagawa ko. Ayos lang ako, Alondra, hindi mo kailangan na gawin yan. Tanging maisagot ko dahil ayoko naman na umoffend siya na tumanggi ako. Bahala ka? Sabi lang nito sabay talikod. Napailing na lang ako. Mukhang maikli ang pasensya ng babaeng kasama ko at hindi sanay na tinatanggihan ang sinasabi o gusto. Napansin ko na lang na pumasok siya sa silid na tinutuluyan ngayon at naiwan ako mag-isa dito sa kusina. Hindi ko alam kung gaano nga ba kagulo ang mundong sinasabi niya, pero ayoko naman na magdala na lang basta sa takot at basta pabigat sa kanya. Hindi lumabas si Alondra sa silid, kaya pinuntahan ko na siya doon. Kakain na. Mahinang sabi ko sa labas ng silid nito. Hindi siya sumagot, kaya dahan-dahan na sumilip ako at nakita ko siyang abala sa cellphone na hawak nito. Alondra, kakain na. Aya ko dito. Sige, sabi lang nito at bumaba sa kama at mabilis na tinungo ang direksyon ko. Dahil nasa pintuan ako at maliit lang to, ay hindi sinasadya na tumama ang braso at balikat niya sa akin. Dahilan para magdikit ang mga balat namin na tila ba may kakaibang electric voltage na dumaloy sa bawat himaymay ng ugat ko. Ganito rin ang naramdaman ko noong tumatakbo kami habang hawak ko ang kamay niya. Akala ko noon ay dahil sa takot ako dahil sa sitwasyon na kinakaharap namin noon. Pero iba ngayon. Pasensya na, sabi ko, sabay hakbang palabas. Tahimik lang ito at hindi na muling umimik pa hanggang sa matapos kaming kumain.